Well, siguro ho, marami sa atin all throughout this past few days ay tumitingin, nag-check ng balita, lalo na ng weather news. At atin hong tinitignan, lumihis ba ang bagyo? Lumihis ba ang bagyo? At kagabi, habang tinitignan ko ho ang balita, meron silang tinatawag na cone of probability. Ibig sabihin, hindi isang linya lang, kung hindi merong malapad na linya na may kulay sa pagitan, na itong lalapad na ito, yung tinatawag nilang cone of probability, na maaring magbigay o magbago ng direksyon ang bagyo. Pwede itong tumaas, pwede itong bumaba, at depende kung tataas, bababa o manatili sa linyang tinatahak, ay mag-iiba ang mga maapektuhan nito. Well, kaya ako sinabi huyaan, yes, ang bagyo ay pwedeng magbago ng linya na tatahakin. Pero salamat sa Panginoon, ang Diyos na ating sinasamba ay isang Diyos na hindi nagbabago. Dahil kagaya kung sakali man na ang Diyos ay parang bagyo, depende, hindi alam kung saan siya tatama, hindi ka magkakaroon ng katiyakan. Hindi tayo magkakaroon ng kasiguraduhan. At dito ho sa ating pag-aaral at dito nakaangkla ang pag-asa ni Apostol Pablo na yes, as of the writing ng Book of Romans, tinitingnan niya ang kanyang mga kababayan na Hudyo on the wholesale ay tinanggihan ang Mesiyas, na sila ay tumatanggi sa Ebanghelyo. Pero meron pa ring pag-asa. At ang pag-asa na yun ni Apostol Pablo ay hindi nakatungtong sa mga maayos na kalooban ng kanyang mga kababayang Hudyo. Hindi ito nakaasa sa husay ng mga mangangaral na Kristiyano. Kung hindi nakatungtong ito sa katotohanan na ang Diyos sa kanyang mga tipan, sa kanyang pagpili ay hindi nagbabago. At ito ho ang mensahe natin ngayong umaga. God's immutable character and covenant is the foundation of our sure hope and future salvation of Israel. Ang hindi nagbabagong karakter at tipan ng Diyos ang siyang pundasyon o tungtungan ng ating tiyak na pag-asa ng kaligtasan at tiyak na pag-asa sa hinaharap ng bayang pinili ng Diyos, ang walang iba kung hindi ang Israel. Tayo ho muna ay manalangin. Let us pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa iyong biyaya. Salamat po, O Diyos, muli sa paalala mo sa amin na kahit sa mga masamang panahon, ikaw pa rin, O Diyos, ang Diyos na soberano. Na sa bawat ihip ng hangin, bagsak ng ulan, Panginoon, ang lahat ng ito ay gumagawa sang-ayon sa iyong kalooban. Kaya, Panginoon, tulungan mo kami na purihin ka maging sa gitna ng bagyo at ingatan mo kami, O Diyos, na pag-aaral namin ng iyong salita. Gamitin mo ang iyong mga katotohanan upang lalo kaming mamangha sa iyo. Gamitin mo ang iyong mga katotohanan upang lalong magkaroon kami ng matibay na pag-asa. At gayon din, gamitin mo ang iyong mga katotohanan upang patuloy kaming hubugin sa wangis si Kristo at bigyan kami ng mga direksyon o bigyan kami, Panginoon, ng direksyon sa aming pang-araw-araw na buhay at mga pangarap habang kami ay pinagkakatiwalaan mo ng buhay dito. Muli, Panginoon, ikaw po ang maitaas, ikaw po ang magligtas, Panginoon, ng mga wala pa kay Kristo. At muli, kahabagan mo ang iyong lingkod, ingatan mo po ang iyong iglesia, at sa lahat ng ito, maluwalhati ka. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Again, we are going through Romans chapter 11 very slowly, but I hope clearly. Dahil hindi ho ito madaling portion ng salita ng Diyos na pag-aralan. And many books, many commentaries, and even many debates ang nangyayari dito. Hindi lamang sa Romans chapter 11, kundi Romans chapter 9, 10, and 11. And ngayon, tayo ay babalik sa ating pag-aaral sa Romans chapter 11. Last Sunday, tinignan ho natin the sure future salvation of Israel. Verses 25 hanggang 27. But before we jump right in doon sa mga verses na yun, gusto ko lang balikan natin yung ilang mga talata upang masundan natin yung flow of thought ng salita o ng apostol sa sulat niya na ito. Isa ho yun. Again, pag nag-aaral tayo ng Biblia, lalo na sa mga epistles, ay masundan natin yung flow of thought
hindi tayo basta kukuha-kuha lang ng verse, kundi meron niyang konteksto, meron niyang ibig sabihin yung writer, at napakahalaga ito sa interpretation natin ng salita ng Panginoon. So let's go back, way back to verse 1. Romans chapter 11 verse 1. Anong sabi ni Pablo? I say then, hath God cast away His people? Sino itong His people na kanyang tinutukoy? Sabi ni Pablo, God forbid. The answer is no. No, hindi. For I am also an Israelite. At naging malinaw si Apostol Pablo, sino itong Israelite na ito? Not spiritual Israel, but physical, ethnic Israel. Israelite of the seed of Abraham, of the tribe of Benjamin. That is as clear as day, mga kapatid. Ito ay tumutukoy sa physical na mga Hudyo. Pagdating sa verse 2, hath God cast away His people whom He foreknew. Ito bang bayan na ito, itong mga tao ito na kanyang hinirang, kanyang pinili, ay kanya ba itong itinakwil na? Muli, ang sagot ng salita ng Diyos, no. At ang hinalimbawa ni Apostol Pablo ay sa Lumang Tipan, merong ibinukod ang Diyos sa panahon ni Elijah, 7,000 men who has not bowed their knees unto Baal. At ang sabi ni Apostol Pablo, gayon din naman sa panahon na ito, merong remnant, merong ibinukod ang Diyos ng mga Hudyo para sa kanyang sarili. At example number 1 doon, si Apostol Pablo mismo. Pagdating sa verse 7, ang sabi ni Pablo, what then? Israel hath not obtained that which he seeketh for, but the election had obtained it, and the rest were blinded. So muli, narito, yung word na Israel, I hope na susundan pa rin natin malinaw, this is ethnic, physical Israel. Pagdating sa verse 8, according as it is written, God hath given who? Them. Sino yung them? Israel. God had given them the spirit of slumber, eyes that they should not see, and ears that they should hear unto this day. Yes, may spiritual na sitwasyon. Hindi lang dahil kulang ang effort nila Pablong ipaliwanag. Hindi dahil mahirap unawain ang ebanghelyo. Mga kapatid, muli, laging may spiritual na kondisyon. May spiritual na kalagayan. When we are, for example, sharing the gospel as clear as we could, for example, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kapamilya, para bang gusto mo hindi mo ba nakikita ang linaw-linaw ng ebanghelyo? Pero hindi lamang ito sa ating kakayahan na ito'y ibahagi, kung hindi merong spiritual na kalagayan. Kung yung naalala, pinag-aralan natin noong nakaraan, sila ay binulag nila ang kanilang sarili, sinarado nila ang kanilang mga mata, sila ay binulag ng Diyos ang sanlibutang ito, at ang pinaka nakakatakot ay kung ang Diyos mismo ang nagsara ng kanilang mga mata upang hindi nila makita si Kristo. Ito ay hakbang ng hatol ng Diyos laban sa kanila na tumanggi kay Kristo. So again, ang Diyos ang nagbigay sa kanila ng spirit of slumber. Pagdating sa verse 11, Romans chapter 11, I say then, have they stumbled that they should fall? Again, sino yung they? Israel pa rin. Ethnic, physical Israel. God forbid. But rather, through their fall, salvation is come unto the Gentiles. So, mas naging clear na yung Israel dito, yung them dito, ay ethnic, physical Israel because it's now put in contrast to the Gentiles. So, dumating ang kaligtasan sa mga Hentil nung tinanggihan ito ng mga Hudyo. Verse 15, tanong tayo. Romans 11 verse 15. For if the casting away of them, sino yung them? Na kinast away, na tinanggal the branches. Again, ethnic Israel. If the casting away of them be the reconciling of the world, and what shall the receiving of them be but life from the dead? Again, nahandito yung lengguwahe. Subukan natin pakinggan si Apostol Pablo. Siya ay hopeful. Kung yun niyang pagtanggal sa kanila, nakabuti sa marami. Nakabuti sa mga Hentil.
Ano pa kaya pag sila ay iniugbong na? Ano pa kaya pag sila tinanggap ng Panginoon? Verse 20, well, because of unbelief, they were broken off. The natural branches were broken off because of unbelief. Muli, sino yung they? Ethnic, physical Israel. And thou, sino yung thou? Gentiles, the Gentile church. And yes, dun sa Gentile church, merong mga elect remnant Jews. Huwag natin pagkamalian nun. Pag sinabi nating thou, Gentiles, that is the church, may mga kasamang Hudyo na remnant. But by and large, dito sa dalawang pag pinag-uusapan, Gentile, ethnic, and Israel, physical, ethnic. Pagdating sa verse number 21, verse number 20, well, because of unbelief, they were broken off, again, ethnic Israel, and thou, Gentiles, standest by faith, be not high-minded, but fear. Verse 21, for if God spared not what? The natural branches. Muli, sino yun? Ethnic, physical Israel. Take heed, lest also spared not thee. Sino yung thee? Gentile. Church. Muli, kasama doon yung remnant. Verse 23. And they also, if they, sino yung they? Israel. If they abide not still in unbelief, kung hindi sila mananatili sa hindi pananampalataya, that's another way of saying, pag nanampalataya sila. Pag nanampalataya ang Hudyo, if they abide not in unbelief, at ang tinapatukuyan dito is the children of Israel, physical Israel, they shall be grafted in. And please take note of the words of Paul, for God is able to graft them in. Hindi ito lengguwahe ng hopelessness. Hindi ito lengguwahe na tapos na, wala na, okay na, babay mga Hudyo, church na lang ngayon. At mamaya makikita niyo kung bakit ko dinidiinan ho ito. Pagdating sa verse number 24, for if thou wert cut out of the olive tree which is wild by nature and were grafted contrary to nature into a good olive tree, how much more shall this which be the natural branches be grafted into their own olive tree? Ikaw nga naligaw na sanga ay inugbong. How much more? Bakit ganun ang lengguwahe ni Pablo? Kasi alam niya, hindi pa itinakwil ng lubusan ng Diyos ang bayang Israel. Ito ay lengguwahe ng may pag-asa. Point, this is not just more likely, ito ay great possibility. Kung ito ngang mga wild olive branches ay inugpong, that is the Gentiles, ano pa kaya? Lalo pa ang mga natural na branches, and that is Israel. Now, question, is this just a mere possibility? Si Pablo ba ay nagsasalita na, wala, iniwala ako, hopeful lang ako, or kiniklaim ko lang, just remain positive, Paul, or meron itong basihan? Well, hindi ito just mere optimism. May tungtungan itong mga katotohanan. Verse 25, for I would not, brethren, that ye should be ignorant of this mystery. Pero, Apostol Pablo, ba't ganun ka-hopeful yung language mo? Bakit ganun ka-hopeful yung tono mo? Kasi may alam ako na hindi nyo alam na ipapaalam ko sa inyo ngayon. Kasi may mystery. Ngayon, i-unveil. Ang mystery, ang ibig sabihin ay natatakluban, natatakpan. At ngayon, i-unveil yung mystery. Iaalisin yung takip at makikita at mamamangha ang lahat. At ano daw ito? I show you this mystery lest you should be wise in your own conceits, that blindness in part is happened to Israel. Again, sinong Israel? Physical, ethnic Israel. And guess what? Hanggang ngayon,
blindness in part is still nakalagay sa mga mata ng mga Hudyo. Ayaw pa rin nilang kilalanin ang Mesiyas. Pero take note, hindi yun yung mystery. Alam na namin yan, Apostol Pablo, kaya nga ayaw nila eh. Na broken off nga sila eh. Ano yung mystery? Here is the mystery. The blindness in part is happened to Israel until the fullness of the Gentiles become in. Yun yung pag-asa ko. Kaya ako hopeful. Kaya ako merong pag-asa na itong natural branches ay kayang-kaya at iuugpong ng Panginoon. Why? Because this blindness, yes, hinatulan sila ng Diyos, binigyan sila ng slumbering eyes, but this blindness of Israel ay merong hangganan until the fullness of the Gentiles come in. At kung naalala nyo yung pag-aaral natin last time, yung fullness ng Gentiles dito, yung kabuuan ng bilang ng mga hentil na itinilaga, pinili ng Panginoon para sa kaligtasan. And muli, darating sila sa pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo, sila'y mananampalataya. At pag nakumpleto na yung bilang na yun, ang sabi ng salita ng Panginoon, hanggang dun na lang, o yung bilang na yun ng mga hentil, and then may mangyayari. Pagdating sa verse 26, muli, so verse 25, blindness in part is happened to Israel, that's physical, ethnic. Gentiles, that's physical, ethnic. Pagdating sa verse 26, and so. At muli, ang ibig sabihin dito ng and so, ito yung mangyayari. This is what will happen. Pagkatapos makumpleto, when the fullness of the Gentiles come in, naipasok na, dumating na, nakumpleto na, ito na ngayon yung mangyayari, and so, all Israel shall be saved. Now, merong dalawang major interpretation yung Israel ho dyan. Unang interpretation ay yung sinabi ko ho last Sunday, which is for me, is the consistent one. Dahil mula chapter 11 verse 1 hanggang verse 25, physical, ethnic Israel. Pagdating sa verse 26, I maintain that all Israel will be saved is physical, ethnic Israel. Pero merong ibang paniniwala na biglang magbabago si Pablo. Na all throughout ang gamit niya sa Israel, natural branches, them, ay physical, ethnic. Pagdating sa verse 26, bigla itong spiritual Israel. Na pag the fullness of the Gentiles come in, all of the spiritual Israel, that is, all of God's elect Jews and Gentiles, will be saved. So para lang ho alam nyo, may ganung paniniwala. Saan nakatungtong ito? Ang sabi ng salita ng Diyos, as it is written, there shall come out of Zion the deliverer and shall turn away the ungodliness from Jacob. Ang sinasabi ni Pablo, ito yung mangyayari dahil nakasulat ito. Yung naalala yung ating implikasyon nung last Sunday, dahil ito ang plano ng Diyos. Hindi ito, ang Diyos ay just making the best out of the bad situation. Naalala ko ho, kung hindi nagkakamali, third birthday ni Timmy, o first birthday ni Leah, hindi ko alam ko alin. Pero umorder kami ng cake. Meron kami inorderan ng cake. And then nagkaroon bigla ng pagbabago ng plano. Ibig sabihin, sinubukan ko i-cancel yung cake. Lang ang problema, kulang na lang yung ice. Nakaporma na, nakabili na yung baker, yung magbe-bake, nakaporma na, didesignan na lang niya. Paano yan? Hindi ko na kailangan, nagbago kami ng plano. Kaysa masayang, winasak niya yung cake, ginawa niyang cupcake, at nilagay niya ng design, ng icing, at nakuha pa rin, ginamit pa rin namin. Mga kapatid, hindi ito, well, may nangyari, change of plans,
And then God will just try to do His best na isalvage. Well, again, pag sa Pilipino, sinalvage, negatibo. Pinatay yun pag sinalvage. Na isalba. Itong biglang parang nagbago. Akala ko, tatanggapin nila yung Mesiyas, tinanggihan nila, naku po, paano ngayon to? No. Ang sabi ni Apostol Pablo, as it is written. Ito yung nakasulat. Ito yung katuparan ng propesiya. Ito yung sinabi ng salita ng Diyos. So this is not God changing from plan A and making the best with plan B, or maybe, who knows, kailangan niya ng plan C, plan D, depende sa tugon ng tao. This is Apostle Paul saying, no, this is plan A all the way, as it is written. Kung paano ito sinabi noon, natutupad ngayon. Hindi nagulat ang Diyos. Hindi na sorpresa ang Panginoon. At again, i-apply lang ho natin anuman ang magiging lakas ng bagyo na dadanasin natin mamayang hapon o mamayang gabi. Hindi, yung isipin na ang Diyos ay nasa langit, uy, pambihira, masyadong lumakas, sorry, paano ba to? Ano sabi ng Psalms? Fire, hail, wind, and storm. Nakalimutan ko yung eksaktong salita. Fulfilling His word. Even this, tinitingnan natin, natural disasters are under the sovereign hand of God. Hindi to plan B. It is all according to plan A. Dahil ang Diyos natin ay Diyos na soberano at hindi nagbabago. All Israel shall be saved. Muli, I present to you ng Israel dito ay ethnic, physical Israel. Because from verse 1 hanggang verse 25, consistent si Pablo, it is ethnic, physical Israel. Pinapakita rito ang katotohanan na ang salita ng Diyos, ang mga pangako ng Diyos, ang mga tipan ng Diyos ay sigurado at tapat. Israel will be saved because God said so. Pagdating sa verse 27, for this is my covenant to them. Sino yung them? Well, yung all Israel sa verse number 26. Muli, yung iba, sinasabi na hindi ito physical ethnic, kung hindi spiritual, all elect kasama ang Gentiles. Kung naalala niyo ho, Gentiles are the children of Abraham by faith. So sana makita niyo na, yes, in a sense, merong pwedeng mangyari na ang Gentiles ay kasama doon sa Israel because we are children of Abraham by faith. Pero sabi ng salita ng Panginoon, this is my covenant to them, at yung them dyan ay yung or Israel na sinabi sa verse number 26, na when I shall take away their sins. At nakita natin ito sa Jeremiah 31 verse 34, ang sabi, and they shall teach no one, every man his neighbor, and every man his brother, saying, know the Lord, know the Lord, for they shall all know me, from the least of them to the greatest of them, saith the Lord, for I will forgive their iniquity, and I will remember their sin no more. Pagkatawarin ko ang kanilang mga kasalanan. Hindi ko naaalalahanin ang kanilang mga kasalanan. Muli, gusto ko lang i-point out, mga kapatid, pag sinabi ng Diyos yun, pag nababasa natin sa Biblia, pagpapatawad ng Diyos sa kasalanan, hindi naaalalahanin ng kasalanan, it is always through Christ. Hindi pa pwedeng hindi sa pamamagitan ni Kristo. Why? Dahil ang Diyos ay Diyos na matuwid. So hindi siya pwedeng basta magpalagpas lang ng kasalanan. Okay, umiiyak ka na, seryoso ka, pinapatawad na kita. No! Dahil ang Diyos ay Diyos ng hustisya.
Isa ito sa mga magandang bagay na point out sa conference kahapon dahil sabi sa Romans 3 verse 26, ang sabi ni Apostle Pablo, to declare, I say at this time, His righteousness, that He, God, might be just and the justifier of Him. At yung Him dyan ay yung makasalanan. Paano mangyayari na mananatiling matuwid ang Diyos na idedeklara niyang matuwid yung may kasalanan? Paano mangyayari? It is only through Christ. Dahil kay Kristo, bayad ang kasalanan. That He might be just and the justifier of him which believeth in Jesus. At muli, kung naalala niyo ho, nasabi ko na dito sa church, I challenge ang iba na nagtuturo ng ibang paraan ng kaligtasan, lalabas na hindi matuwid ang Diyos. By works? Sige, pagpalagyan natin by works ang kaligtasan. Can you present to God a perfect life? And the answer is, no. So kung ikaw ay papasukin ng Diyos na hindi perfect, and then He will compromise His holiness and justice. It is only through Christ. It is only through Christ. So muli, itong pagliligtas ng Diyos sa Israel, muli, all Israel will be saved. It is through Christ. They will hear the gospel and they will believe the Lord Jesus Christ. And if you will read sa book of Revelation, there will be the witness of the 144,000 na mga Hudyo and magiging napaka-powerful nung witness nila. It is through Christ. Pagdating sa verse 28, again, 26, all Israel. Pagdating sa verse 27, this is my covenant to them, Israel. Ano man ang interpretation mo doon, whether spiritual or ethnic, pagdating sa verse 28, as concerning the gospel, they, sino yung they? Israel, are enemies for your sakes. Sino yung your? Dito, I am convinced, magbe-breakdown. Hindi pwede na spiritual Israel yung verse 26. Kasi biglang malinaw sa verse 28. Right now, itong Israel na tinukoy ko sa verse 26, they are enemies for your sake. And hindi lang yun, but as touching election, they are beloved for the Father's sake. Now, ang unang tanong ho dyan, concerning the gospel, they are enemies. That is concerning the gospel, concerning the good news, concerning about the Lord Jesus Christ. Sila ay kaaway patungkol sa ebanghelyo. At sino ito? Elect Jews and Gentiles? Spiritual Israel, kaaway ng ebanghelyo? No. Ethnic Israel. Right now, sila ay kaaway ng ebanghelyo. Nireject nila ang ebanghelyo. At ang sabi dyan ni Apostle Pablo, they are enemies for your sakes. Sino yung your? Gentiles. Kung yung naalala, sa Romans chapter 11, verse 11, ang sabi ng salita ng Panginoon, ang sabi niya sa Romans 11 verse 11, for I say, have they stumbled that they should fall? God forbid, but rather through their fall, salvation is come unto the Gentiles. Nagisilang kaaway. Kaninong kaaway? Nagisilang kaaway ng Diyos. Remember yung parable ng wicked husbandman? Pinatay nila yung anak na isinugo ng may-ari ng lupain. At ang tanong ni Jesus, ano ang gagawin ng Lord, ng Master? Ang sabi ng mga He will utterly destroy them. At yun talaga sana dapat. Pero bakit hindi winasak ng Diyos? Pinatay nila ang bugtong na anak ng Diyos.
pero hindi sila winasak ng Diyos. Bakit? Bakit may pag-asa pa rin? Ang sabi ni Apostol Pablo, yes, for your sakes, they are enemies or they have become the enemies of the gospel. Ibig sabihin, sang-ayon sa plano ng Diyos, hindi na surpresa ang Diyos. Ito lahat ay ayon sa itinakda ng Panginoon. Tinanggihan nila si Kristo para makarating ang Ebanghelyo sa inyo. But as touching the election, sang-ayon sa pagpili ng Diyos, they are beloved for the Father's sake. They are God's beloved. In one way, they are God's enemies dahil tinanggihan nila si Kristo. But in another way, they are God's beloved because of the fathers. Sino yung fathers dito? Because of the father's sake. Sino yung take note, yung word na father ay hindi singular kung hindi plural. Ito yung mga ama. Or sa ibang translation, mababasa nyo, because of the patriarchs. At sino yung mga tinuturing na patriarchs ng mga Hudyo? And that is Abraham, Isaac, and Jacob. Dahil sa history ng Israel, ang Diyos ay gumawa ng tipan kay Abraham na nire-establish niya kay Isaac at inulit niya kay Jacob. Basahin lang natin sa Psalm 105 verse 8. Psalm 105 verse 8, ang sabi ng Diyos, He hath remembered His covenant forever, the word which He commanded to 1,000 generations, which covenant He had made with Abraham, and His oath unto Isaac, and confirmed the same unto Jacob for a law, and to Israel for an everlasting covenant. As Abraham, Isaac, and Jacob. Ang point, nangako, gumawa ng tipan ang Diyos kay Abraham, Isaac, and Jacob. Yes, concerning Christ, there are enemies of God dahil nireject nila si Kristo. But they're God's beloved because of the fathers. Hindi dahil merong merit doon kay Abraham, Isaac, and Jacob, kundi dahil may tipan ang Diyos. At ang maliwanag na pinupunto nito ay walang iba kung hindi ang ethnic, physical Israel. Maaaring may magtanong, Paul, how can you say such a thing? But they are beloved. Kaya ho, hindi pwede ang, ano man tawag dito? May tawag yung pagkakaroon ng galit sa mga Hudyo. Anong tawag doon sa term na 'yon? Semitism, anti-Semitism. Ayan. May point ng time na merong mga mananampalataya na nagagalit sa mga Hudyo. Kaaway sila. Pinako nila si Kristo. Tinanggihan nila ang Ebanghelyo. Kaaway sila. Ayaw nilang manampalataya. Kaaway sila. Pero huwag natin kakalimutan, for the Father's sake, they are beloved. So this very dangerous na magkaroon ng katuruan na tapos na ang Hudyo, tapos na ang Diyos sa physical, ethnic Israel. No, that cannot be because they are beloved. At saan nakatungtong ang bagay na ito na sinabi ni Pablo? At isa sa mga nagiging napakatamis na talata ngayon sa akin, nung pinag-aaralan ko ito ay ang verse 29. Romans 11:29. Why? Sinabi ni Pablo yung dahilan. Bakit sila beloved for the Father's sake? For. And that word for gives the reason. Ito yung dahilan. For the gifts and calling of God are without repentance. Gifts meaning sa Greek word charis. Ang ibig sabihin ay, ang idea nito ay benefits or good things na binibigay, at ito'y binibigay out of the sheer graciousness ng Diyos. Hindi dahil merong dahilan o merong merito doon sa pinagbibigyan, kundi ito'y binigay ng biyaya ng Panginoon. And that word calling
Madalas ito'y pumapatungkol sa God's effective calling unto salvation, but again, context is king. Sa context na ito, hindi yung calling unto salvation, kung hindi ang context nito ay yung pagtawag ng Diyos. Tinawag niya si Abraham. At ito ay nangangahulugan na ang bayang Israel ay tinawag niya. At naggawa siya ng tipan sa kanila. So muli, pagdating sa verse 28, as concerning the gospel, they are enemies for your sakes, but as touching the election, that is God's choosing, they are beloved for the Father's sake. So pagdating doon sa verse 28, ang binibigyang pansin ay yung tipan na ginawa ng Panginoon. At sila tinawag ng Diyos. At ito'y lumilingon pabalik sa Genesis chapter 12, na kung saan tinawag ng Diyos mula sa mga pagano. Tinawag ng Diyos si Abram. At mula kay Abram, lumabas si Isaac. Si Isaac lumabas si Jacob. At mula kay Jacob, ang 12 tribo. Ang bayang Israel. Itong ginawa ng Diyos na ito, ang sabi ni Pablo, are without repentance. That word repentance, ametameletos. Ang ibig sabihin is not repentant of, unregretted, hindi pinagsisisihan ng Diyos, and this is the very basically irrevocable. The gifts, that gracious gift ng Panginoon, that calling, tinawag ng Diyos si Abraham, nag-establish siya ng covenant kay Abraham at sa mga magiging binhi ni Abraham, and that covenant is irrevocable. Ibig sabihin, unchangeable, permanent, final. Kaya sa kabila ng mga ginawa ng Israel na pagtanggi sa Mesiyas, they are still beloved because of the Father's sake. Again, purihin ng Panginoon na tapat sa kanyang tipan. Bakit ho? Listen mga kapatid. Kung ang Diyos ay hindi tapat sa tipan niya sa physical ethnic Israel, anong dahilan para magtiwala tayo sa John 3:16? Anong dahilan para magtiwala tayo sa Romans 8:28? Anong dahilan para magtiwala tayo sa sinabi ni Jesus na I will come again and receive you to my own, so where I am, there you may be also? Anong dahilan para magtiwala tayo na sabi ng salita ng Diyos, this corruption will put on incorruption and this mortal will put on immortality? Kung ang Diyos ay sumisira sa kanyang tipan sa physical ethnic Israel, anong bigat meron ng iba pa niyang mga pangako? And praise God. Praise God na yung kanyang gifts and calling is irrevocable. Mga kapatid, sa kabila ng ginawa, pagpalya ng mga Hudyo, na nanatiling tapat ang pangako at tipan ng Diyos, huwag tayong mag-isip na mas mabuti tayo sa kanila. Gaanong karaming beses tayo ay pumapalya at babalik tayo sa pangako at sinabi ng salita ng Diyos. Hindi yung katapatan natin, kundi yung katapatan ng Diyos sa kanyang salita. For the gifts and calling of God is without repentance. Verse 34, again, giving reason, as ye, sino yung ye? The Gentile church, in time past have not believed God. Merong portion, kung titignan nyo ho, tama yung sinabi ni John Piper, merong 4 na
portion of his salvation history. Merong unang portion, ang dilin lang ng Diyos ay sa Israel, wala sa mga hentil. This is the first portion. As ye in time past have not believed God. Israel lang ang may pananampalataya sa Diyos. Second portion, yet have now obtained mercy through their unbelief. That's the second portion. Tinanggihan, dumating ang Mesiyas, tinanggihan ng mga Hudyo, they were broken off. Now it has become a blessing sa mga hentil. Through their mercy, now have obtained mercy through their unbelief. At sino yung their? Ethnic, physical Jews. I think sa verse number 31, even so. Pag sinabing even so, gayon din naman. In the same way. Nung una, kayo ang wala sa Diyos, sila nasa Diyos. Tinanggihan nila si Kristo, at kayo naman ang naikabit sa Panginoon. Even so, ang sabi sa verse 31, this also now not believe. Sino yung this? Ethnic, physical Israel. Do not believe that through your mercy, hindi yung mercy natin sa kanila, kundi pag binasa nyo sa ibang translation at pag tinignan nyo sa Greek, it is the mercy that we received. Okay? Yung kahabagan ng Diyos na tatanggap natin, yung kaligtasan na natanggap natin. And by the way, if you remember, pagdating sa chapter 12 verse 1, I beseech you therefore by the mercies of God. At yung mercies na yon ay yung nagliligtas na mga kahabagan ng Panginoon. So ang sabi ni Apostle Pablo, even so have this ethnic Jews also now not believed that through your mercy, yung biyaya ng Diyos na natanggap nyo, yung habag ng Diyos na nagligtas sa iyo, they also may obtain mercy. Sa pamamagitan ng mga Kristiyanong hentil na naliligtas, that they may be provoked unto jealousy. Kaya nga sabi ni Pablo sa verse number 13 ng Romans 11, for I speak unto you Gentiles, in so much as I am an apostle of the Gentiles, I magnify my office. Why? If by any means I may provoke to emulation them which are my flesh, and might save some of them. At pagdating sa verse number 32, hindi masyadong masarap lunukin, pero narito ang katotohanan. Nakita niyo sa verse 30, kayong mga hentil, may time na hindi kayo mananampalataya. And then nagkaroon ng pagpapalit, yun namang mga Hudyo ang hindi naging mananampalataya at kayo nanampalataya. Para sa inyong pananampalataya, yung mga Hudyo ay manampalataya. Pagdating sa verse 32, for God hath concluded them all. Sino yung them all? Sa verse 30 and 31, both Israel and Gentiles. God had concluded them all in unbelief. Bakit daw? That He might have mercy upon all. Itong hindi pagsampalataya ng mga Hudyo, their unbelief. Even that point of time na ang mga hentil ay walang pagkilala sa Diyos ng Israel, their unbelief. God had concluded them all in unbelief, that He might have mercy upon all. Ito ang kaparaanan na pinili ng Diyos para maipakita niya ang kanyang pagliligtas, ang kanyang kahabagan na nagliligtas sa Hudyo man at sa hentil. Yes, maaaring at wag naman mangyari na isipin natin, ba't ganun? Ba't ganun ang ginawa ng Diyos? Bakit niya pa pinadaan sa mga ganyan-ganyan na kaparaanan? Kung babalik tayo sa Romans chapter 9, may tanong doon si Pablo. Sino ang may kapangyarihan, yung clay o yung potter? At ang tanong ni Pablo,
paano kung gustong ipakita ng Diyos yung kanyang puot? Paano pag gusto ipakita ng Diyos yung kanyang habag? Sino tayo? At pagdating sa mga susunod na verse na titignan natin sa susunod na linggo, itong si Apostol Pablo na isang Hudyo ay sasabog, parang puputok sa matinding pagpupuri sa Diyos nung pinagmamasdan niya ang napakagandang plano ng Diyos na sa kabila ng katigasan ng mga Hudyo, merong pag-asa. When all the fullness of the Gentiles become in, and so all Israel will be saved. At saan nakatungtong yun? Because the gifts and the calling of God is without repentance. Ito ay nakatungtong sa katapatan ng ating Panginoon. At doon din nakatungtong ang ating kaligtasan. Purihin ang Diyos na tapat sa kanyang tipan at mga pangako. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, kamangha-mangha ang iyong kamay, ang iyong kilos, ang iyong katotohanan. O Diyos, sino ang makakapag-isip ng ganitong plano? Na kung saan makikita pareho ang galit mo sa kasalanan, pero may babandila rin ng iyong matinding biyaya at kahabagan sa pagliligtas sa mga makasalanan. Na makikita, Panginoon, na ikaw ay Diyos na soberano at tapat ka sa iyong mga tipan at ang iyong mga tinakda at planuhin ay hindi mababali ng sinuman. Sinong kagaya mo? Sinong kagaya mo? At tunay ikaw lamang ang Diyos na karapat dapat purihin at luwalhatiin. At salamat, O Diyos, dahil sa mga katotohanan ito, alam namin na merong pag-asa ang paghahayag ng Ebanghelyo. May pag-asa ang pag-share namin ng mga gospel tracts. May pag-asa ang pag-share namin ng gospel sa mga kamag-anak, sa mga kaibigan. May pag-asa ang pag-iimbita namin sa ibang mga tao pa makapakinig ng Ebanghelyo. May pag-asa ang mga Bible studies. May pag-asa ang soul winning. Hindi dahil sa husay namin, kundi dahil tapat ka. At nawa dito manggaling ang aming tapang, dito manggaling ang aming lakas, dito manggaling ang aming kapangyarihan, hindi sa tao o hindi sa iyo, O Diyos na tapat. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka. Na ang iyong tipan, ang iyong salita, ang iyong mga pangako ay hindi mababago. Lahat ng kaluwalhatian ay sa iyo lamang. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.